Oh, di ba? Tikman natin to. Gagawa tayo ng mango tapioca na nasa bote. At gagawin natin ang style ngayon na naglalagay ng gulaman. Maganda ang mango tapioca na ilagay sa bote dahil mas convenient compare sa cups na kailangan mo pa ng kutsara. And kapag nagdi-deliver ka, maganda ito dahil hindi siya nagli-leak dahil nakasealed yung bote. May mangga ako nakain. Ang daming laman. Okay, unang gawin natin ay yung ating gulaman. So, meron tayong yellow na gulaman. Kung may mahanap kayong mango flavor na gulaman, pwede din. Pero, napaka-light kasi kapag may flavor yung gulaman. Susundin mo lang yung instruction ng pagluto ng gulaman. Meron naman yan dito sa pakete. So, nakapatay na muna yung apoy. Tapos, nag-add tayo ng gulaman gradually or pa konti-konti. I-mix natin siya until matunaw yung ating gulaman. And pwede ka rin maglagay dito ng asukal. Pero, dahil meron akong nakita na mango powder juice, so lagyan natin. Okay. Actually, pwede hindi yun nalagyan ng kahit ano. Plain gulaman lang. Tapos, ito ay buksan natin. At lutuin natin ito until nagsisimula na siyang kumulo. So, constant lang yung paghahalo para hindi siya mamuo. Ayan. So, nagsisimula na siyang kumulo. Patay natin ang apoy at ilipat natin sa mga molde. Okay, eto yung nagawa nating gulaman ay sobra ito. So, kalahati lang ng pakete ang gamitin mo. Ayan. So, hayaan natin yung mag-set. Next naman ay lutuin natin yung ating tapioca. Ayan, kumukulo na yung tubig natin. So, ngayon ay maglagay tayo ng ating tapioca. Ayan. So, lutuin natin ito for 15 to 20 minutes. And occasionally, i-mix mo siya para hindi po siya magdikit-dikit. Ayan. So, after 20 minutes, eto na siya. Pero hindi pa talaga totally na transparent na lahat. So, ang gagawin natin ay tatakpan na muna natin yan. Patayin natin yung apoy. At hayaan natin for mga 15 minutes. And after 15 minutes, eto na po siya. Wala na yung puti sa gitna. So, ganun na yung gawin nyo. Okay, ngayon naman ay i-cut na natin into cubes yung ating gulaman. And eto yung ating gulaman. So, ganito yung kanyang cut. Ayan. Okay, next gawin natin yung ating milk base. So, meron tayong evaporada. Delis evaporada po ang gamit ko. Next ay maglagay tayo ng kondensada. Next ay maglagay tayo ng all-purpose creamer. Tapos ay i-mix natin ito ng mabuti. So, meron tayong plastic bottle dito. Ito ay hugasan ko na sa mainit na water. May paraan kayo sa paglilinis nito, like hugasan ng soap or banlawan mo lang ng tap water. Pwede din. Ako, ang ginawa ko ay binalawat ko siya sa hot water. Hindi yung kumukulong water ha, hindi yung sobrang mainit. Dahil baka ma-deform kasi yung plastic kapag kumukulo yung water. Okay, so una, maglagay tayo ng ating gulaman. Ayan. Oops. Okay. And then next ay maglagay tayo ng sweet mangoes. So yes, please, dapat sweet talaga yung mangga ha. Ayan. Next ay maglagay tayo ng ating tapioca. And then next ay maglagay tayo ng ating milk mixture. And then, takpan natin. Ayan. So, i-twist lang natin to. Ayan, mahigpit na. Pero hindi pa yan, ha. I-twist mo pa siya until may marinig ka. Ayun. O. Ayan siya. Tapos, paglagay tayo ng sticker. Ito naman ay optional. So, ito yung sticker natin. Pwede mo ikabit dito. So, kasama yung takip. Tapos, naka-attach sa body. Pero ako dito na lang. Ayan. Tapos ay ilagay sa chiller para lumamig. Ganito naman kung gusto yung i-serve sa cup, lalo na kung meron kayong maliit na meriendahan or cafe. Ito ay 16 ounce.
na cup, maglagay tayo ng gulaman natin. Tapos, mangga. And then, yung ating tapioca. Maglagay tayo ng yellow. Okay. Tapos, yung ating milk mixture. Ayan. Yan ay okay na. Pero kung meron kayong mango syrup, ay pwede kang maglagay. Okay. Takpan natin yan. Ayan. So, meron ka na mango tapioca na pwede mong iserve na parang cafe-like. Okay, gusto nyo yung tira natin, lagyan natin ng mango syrup para yung mismong gatas natin ay may lasang mangga. Ayan. Mix natin yan. So, nagkulay siya ng onte. Pero very, very light lang. Gusto nyo lagyan natin ng additional na kulay. Okay, eto na yung mga bote natin. May mga palaman na. So, maglagay tayo ng ating milk mixture. And then, takpan natin to. At ayan, so eto yung total costing natin ng mga sangkap. Ang nagawa natin ay 10 pieces. Ang total cost ng isang bote ay 42 pesos and 75 centavos. Pwede mo ibenta ng 60 pesos or higit pa. Ayan, malamig na po yung ating mango tapioca. Pero hindi pa siya overnight sa ref. Siguro mga 3 hours. So, buksan natin siya. And again, yung bote natin na ginamit ay bago. So, naka-sealed siya. Ayan o. Oh, di ba? Tikman natin to. Ay, wait na muna. Shake na muna natin para lahat ay makuha natin. Okay. Ayan, so tikman natin. Milky. May mangga ako nakain. Ang daming laman. Okay. Sa paggawa ng mango tapioca, di ba? Walang gulaman. Yun talaga ang original. Walang gulaman, tapioca, gatas, and mangga. Ngayon kasi, naglalagay na ng gulaman. Ang reason ay para added na texture. At ang gulaman din po ay nagiging extender din siya sa mixture. Dumadami yung quantity ng mango tapioca kapag may gulaman. So, yes, nakakatulong talaga si gulaman. Lalo na ngayon na mahal ang mangga. Pero, sa lasa naman, masarap siya. Okay, kung gusto nyo na mangga lang talaga ang gagamitin, walang gulaman, walang problema. Pero syempre, ibebenta mo siya sa mas mataas na presyo. Dahil, marami yung mangga. Pero kung gusto nyo may gulaman pa rin, pwede naman nabawasan si gulaman, tapos dagdagan mo yung quantity ng mangga. Pwede yung ganon. Pero eto okay lang sa akin. Sarap. Okay. Kung gusto mo naman na yung mismong milk base ay may lasang mangga, tikman natin to. Ayan. Okay. Na-enhance yung flavor niya dahil sa mango syrup natin. And yeah, may added talaga na lasa. So, depende na yan sa inyo kung gusto nyo maglagay ng mango syrup or mango flavoring. Yung iba naman, ang ginagamit nila na kondensada ay may flavor na mangga. Yung iba din, napansin ko naglalagay sila ng mango juice. So, pwedeng ganon. Pero alalay ka lang sa paglagay ng mango juice. Di ba yung mga mango juice sa powder, may mga citric acid yun, medyo maasim. And meron din yung sugar. So, alalay ka lang sa paglagay nun. Sa bote and sa sticker and sa mango syrup natin, kung gusto nyo na bumili ang gumamit nito,
visit nyo ang Black app ng Kusina Chef sa letter T. Punta kayo doon, meron tayong yellow basket or dun sa ating showcase. So, andun lahat ng mga ginagamit ko. Yung mga sticker, mga cups, mga bote, eto, and mga syrups, and eto, yung evaporada and condensada. Andun din po sa Black app natin. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!